lang. Nag-inom akong alak. Bakit uminom ka ng alak? Uminom ako kagabi. Oh, belated Merry Christmas and Happy New Year. Happy takings po sa ating lahat mga kabayan. Muling pagbabalik dito kay Nanay Marisa and Tatay Junior. Kumustahin natin sila? Ang Pasko nila at ang bagong taon at ngayon takings ngayon. Titinan natin mga kabayan kung nandiyan si Nanay Marisa at saka si Tatay Junior. Kasama niya ngayon, kasama ang ating mga apat na Marias. Kaya tara mga kabayan. Ngayon po tayo nakabisita mga kabayan. Sabi ko nga, previous vlogs natin ay yung Pasko hindi ko na-enjoy, yung New Year lalong hindi ko na-enjoy mga kabayan. Hindi nakapag-celebrate bukod sa sobrang busy natin, nagkasakit tayo ng ilang halos 7 days no mga kabayan yung pahinga natin kasi umatake na naman yung aking likuran, super sakit kasi nga may sciatica tayo sinumpong dahil sa ating mga pinagdaanan na preparation ng ilang buwan para sa ating pamaskong handog. Nagkaroon tayo ng over fatigue at lahat-lahat ng po mga kabayan. Kumbaga sumingaw lahat ng naramdaman after all holidays. Kaya tara mga kabayan, puntahan natin. So ayan po mga kabayan, umpisa tayo sa pag-akyat. First time ni Nanay Mili, at Nanay Nida, at ni Mami D. Si Nanay Fee madalas dito, no? Kaya akyat tayo, dahan-dahan lang. Kasi paahon to. Mga 3 Marias, dahan-dahan. Kahit sanay tayo sa kabundukan, pag meron na tayong edad ay iba na ang lakas natin. Iba na ang mga tuhod natin. Napupundi na unti-unti. Totoo. Kaya yung ating mga ilong, lalong lumalaki dito. Uli mo ikaw, matilos ka araw. Yung ano natin, yung ilong natin mga kabayan, lalong lalaki ang butas kasi kailangan natin lumanghap ng maraming hangin at ibubuga. Wow. Yung dalawang butas ng ilong mga kabayan, pag dito ka dumaan, magiging isang butas na lang. Okay naman, no? Ako naman, hindi. Hindi. Ika po, tagay sasakit ka kene. Ikaw naman, ilang buwan na ako yung mga nagpahinga. dalakok talagang pinagkukuha ng mga Wow. Ilang buwan na ako nakapagpahinga naman. mamis ko. Totoo yan, ha? Ganda rin na. Oo. Magaganda talaga yung... Ako rin, gusto kong ganito eh. Anak ko kaya lang, wala. Wala sinabi yung bundok doon. Tingnan mo yun, bahay din yun ah. Opo. Kubo. Napuntahan ko na rin yan dyan. Kali! Hanggang doon pa, napuntahan ko na yan doon, yung mga tawid, doon, likod. Ang daan dyan, papunta kaming ganyan, doon ako nadula sa sobrang, din. Oo, pag galing ka dito. Oo, doon, napunta ko na yung mga likod dyan. Ay, rugong anak ko. Kali nga. Tinan mo, nilakad ko yan, Mami D. Wapit. Oh, ganyan. Yung iba natatakot. Yung doon sa biodek nila, yung pinunta natin doon, yung harapan nun. Oo, kaya napuntahan ko na din. Baling angin. Oh, hindi ko na Bahay ng angin ang pangalan ng bundok na yan. Pinuntahan ko ang bahay ng hangin. Wow. Sabi ko, ang tagal mo namang lumabas dyan. Kinabukasan, bumagyo kasi pinalabas ko. Mayroong bundok na umiikot doon, anak ko, hindi ka makabati, hindi ka makakauwi. Tapos mayroong ka nakitang itlog, huwag mong babatiin, basta lakad lang. Opo, tapos mayroon pa nga kami napuntahan, Mami D. Pagbaguhan, kailangan, pag may damo, mag-ano ka pa. Makanyan pa. Oo naman. O kaya yung amuyin mo.
Kung ano-ano na lang. Kami uli. Bago papasok. Tapos meron naman din kaming pinuntahan doon. Iba naman ang pamaniin nila. Yung iba mga damo, tali mo, mga bulaklak, amuyan mo daw. Yung iba ang pinapaamoy yung ano. Ay, apo, Diyos ko, hinimatay lahat ng bisita. Inamoy yung ano ng balug. Hindi ko na maligapuki. Sabay na Lahat ng bisita nahimatay. Nanuno. Biro mo, isang linggo walang ligo daw yung inamoy namin. Hinimatay lahat ng bisita. Dagis kayo. Kaya nung nalaman nila, ay wala ng bisita pumunta doon. Wapen. Ay, Diyos ko, apo. Ay, apo. Matay ko keka. Natipok lang ang bisita. Ay, ano si Tiny, hindi, si Maskara. Maskara. Hey! Hindi, kilala ako. Maskara. Kilala ka pala. Si Maskara kay sumalubong kasi kilala. Diyan ka lang, Tiny pa. Ay, Naligo Maskara. naman kami, ha? Oh, diyan ka lang. Diyan ka lang, Maskara. Saan si Tiny, Maskara? Naku mga kabayan. Namatay pala si Tiny, nasagasaan daw po. Merry Christmas! Happy New Year! Happy Three Kings! O lahat na ng holidays. Kumusta? Kumusta? Dito po. Kumusta po, Tay? Ano nangyari po sa atin? Ha? Tignan mo. Ano nangyari po sa Tignan mo atin ngayon? Ano nangyari sa paa? Ay! Ano, nasunog na naman? Nasunog sa kumot. Ha? Oo, wala na siya ng kumot ngayon. Pati kamo na pantalon, sunog din lahat. Bakit saan po siya? Diyan lang sa gusto niya apoy. O tapos, nakatulog, Nakatulog siya, gusto niya apoy. Doon siya nakasalap. pati yung kumot kinain ng apoy. Yung unan namin, wala na. Nasunog din. Nasunog lahat. Wala Buti na. hindi siya nasunog, buong katawan niya. Wag na sabihin niya, makadirik. Ako, hindi na ako gumanang kumain dahil yung asawa ko tumatay, pati ako tumatay na sa akin yan. Oo, sabi nila, bakit ganun ka na? Hindi na po niya kaya, nanay. Tignan mo, hindi na ako makalinis. Nagbabakay na ako ng kahoy. Oh. So nasunog pala mga kabayan. Kasi nga, hindi na bago sa akin. Talagang ganyan ang culture ng mga katutubong aitas, mga kapatid natin. Lahat na mas bata, matanda, sanggol. Talagang nasa tabi ng apoy. Balay mate. Nakatulog siguro, and then hindi na namalayan yung kumot napunta sa apoy at nasunog. Ganyan ang nangyayari. Kaya buti na lang, kunti lang ang nasunog. Paano pag lahat na, nasunog na si Tatay Junior, napakadelikado talaga. Tapos, ito nga, pasintabi, dahil hindi na kaya ni Tatay Junior, nakakapupo na sa saluwal. No, talagang ganyan naman eh. Ganyan naman talaga lahat tayo habang tayo nabubuhay at binigyan ng mahabang panahon na umabot tayo sa katandaan na hindi na natin kayang linisin ang katawan natin. Aabot tayo sa ganyan pag humaba yung buhay natin. No? Sabi ko nga, una-unahan, no, hindi pwedeng magsabay. Buti nga, hindi nagsabay kasi yung iba po mga kabay nagsabay. Si Mrs. hindi na makakatayo. Si Mr. hindi na rin makakatayo. Buti ngayon, kahit papaano, ay si Nanay Marisa, kahit papaano, nandidiri daw siya, hindi na makakakain. Normal lang yung na-reaction, gano'n naman talaga sa una. Pero makakasanayan din, kasi ako mga kabayan, sabi ko, ang dami kong experience sa mga matatanda, ang dami kong inalagaan, ang dami kong tinulungan, ang dami kong
namatay sa mga kamay ko, ang dami kong hinugasan ng mga puwet, ang dami kong hinugasan ng mga pribadong katawan, mapababae, mapalalaki, mga kabay, na nahawakan ko yan. No, nililinis ko yan, nililigo ko yan, hinahawakan ko yan, etc. etc. No, bago sila namatay. Noong una, medyo mahirap mag-adjust, pero sa katagalan po mga kabayan, kahit papaano, ay naano ko na, nakasanayan ko na. Kaya kung merong mga eksenang ganito mga kabayan, hindi na panibago sa akin, sa pandinig, sa mga mata, no? Kasi alam ko na talaga mga kabayan, kayang-kaya ko na i-adjust, i-handle kung paano. No? Kaya nandito tayo para kumustahin. Kumusta po pala yung Pasko nyo, Tay? Wala naman. Ha? Sino po ang bumisita sa inyo nung Pasko? Wala. Wala? Wala. Nung bagong taon? Wala. Wala din. At least kami, nakahabol sa Three Kings. Nandito kami. Kasi kami, ang daming sobrang busy ko. Nagkasakit din ako, Nanay Marisa. Nung Pasko, hindi ko masyadong na-enjoy. Yung New Year, hindi ko rin na-enjoy. Kasi nga, nagkasakit din ako. Isang linggo din ako nagkasakit. Mahigit. Dahil nagpahinga kami. Hindi ako nakaikot-ikot. At ngayon lang kami nakabalik muli sa kabundukan. Oh, di ba? Ba kaya pala hindi ako matulog gabi-gabi. Sabi lang ang asawa ko, saan na kaya yung daanan ko, tinataihan niya ako. Wala na Bakit hindi po kayo nakakatulog? Anong iniisip nyo? Ha? Nalaginip ako. Anong panaginip nyo po? Sabi ko, bakit mo kami kako iniwan sa inyo? Opo, Ikaw tapo. kasi, yan naisip namin dalawa. Oh. Kasi may problema kasi ako ngayon wala na kaming ilaw. Yun lang ang problema ko ngayon. Na ano yung solar? Nasira? Na gusto, ibigay ko rin sa anak ko dahil may problema naman ako na sa yung solar nila, yung dating solar. Oh. Ang gusto nila, kunin na yung solar ko. Oh, tapos? Ay, paano wala akong solar pag ilaw ko sa matanda. Ako bahala doon sa anak ko. Kung mabait pa sa akin. Oh, tapos anong gagawin? Ang gagawin daw, ito, ibigay ko doon. Ikaw ang bahala sa amin. So ang problema nyo, ako na naman ngayon ang sasagot. Ay talaga, Oh! talagang ganyan ang anak. Talagang ganyan ang anak ko. Kasi, ikaw ang pinagtiwalaan ko, anak. Makanyan. Tapos, kung may bunga yung anak yan, bibigyan kita. Okay, sige. Madali akong kausap. Kasi nakahabol pa kayo sa Three Kings ngayon. Mabait pa ako ngayon. Hindi kita naaway. Sige, sige. Kasi hindi ako doon ako nag-inom ako ng alak. Bakit uminom ka ng alak? Uminom ako kagabi. Bakit nga po? Problema ko nga. Oo. So natanggal ang problema? Ngayon, nakita ko Wala na parang problema. Tapos na kasi uminom ka ng alak para matanggal ang problema. Ako di tapos na ang problema. Bye! Tapos na? Hindi pa. Akala ko tapos na kayo uminom ka ng alak para matanggal yung problema. Nainom ako, kunting nainom ko. Tapos naalis ang problema, hindi? Naalis. Kaya, kinabukasan, problema ko lang sa solar ko, kung mabait kayo pa sa akin. Oo. Kasi, hindi ako makakatulog. Kailan ba ako naging salbahe sa'yo? Hindi naman siya. Lagi naman ako mabait sa'yo. Mabait ka naman sa akin. So, ayan po mga kabayan. Okay naman. At, Solar problema niya. ang problema na naman ni Nanay Marisa is yung solar. Kasi nga, yung solar po mga kabayan, di ba po, nag-away sila dito, na-explain na natin dahil sa solar, nasira yung isang hard flex dyan na hindi pa natin napalitan dahil busy pa tayo, saka na lang yan. And then ngayon, yung solar na sinira din sa apo na isa ni Nanay Marisa ay kukunin to para palito doon. Okay, sige, para matapos na yung problema. No, sige, pagbalik natin ay magdala ako ng isang solar. And problema ni Nanay Marisa ngayon ay ito si Tatay Junior kasi nga ay talagang sabi ko nga dumadating kukunti na lang yung buhay sa mundong ibabaw talaga, no? Kukunti na lang. Kaya sabi ko sakripisyo na lang ni Nanay Marisa dito sa buhay ni Tatay Junior.
Okay, so Nanay Marisa, na balitaan nyo po na mayroon akong ginawa dyan pamaskong handog. Nung may party dyan, nabataan nyo, hindi? Hindi ko na nagpunta doon. Kasi sabi nila mga apo, nung kalapit bahay, hindi kayo pwede kanya doon. Opo. Gusto ko sana makirinig ako sana sa kasayahan. No, tapos? Tapos malungkot na ako talaga. Opo. Bakit niya kako, hindi niya ako kako na niyaya ng anak. Opo. Oh. So yun ang katanungan nyo kung bakit hindi kayo inibitahan. At Oo. narinig nyo po dito sa ibang mga kapitbahay na may stab sila at pwede silang pumunta. Oo. Okay, ganito po yun ha. So, hindi po namin kayo pinuntahan, no? Unang-unang rason po, kung pinuntahan namin kayo, inibitahan namin kayo, ang iniisip ko si Tatay Junior, maiiwan dito. 'Di ba? Maiiwan po dito. So ikaw nagsaya doon si Tatay Junior dito, lalong malungkot kasi wala siyang kasama. Bukod pa, dalawa na lang kayo ditong naiwan kasi nung nadatnan ko kayo dito, wala dito si Edmar, wala yung mga apo nyo. Dadalawa na lang kayo. Ngayon kung nasa party ka, si Tatay Junior, kawawa naman siya. Ikaw nagsaya doon, si Tatay Junior, kawawa dito. Paano pag nasunog na siya lang mag-isa? Hindi na niya kayang iligtas yung sarili niya. Ano mangyayari ngayon? Problema, nagsaya kayo doon. Pag uwi nyo dito, problema ang kapalit. Nasunog na, natutong na si Tatay Junior, nauling na si Tatay Junior. Huwag naman sana. Kaya hindi po namin kayo inimbitahan. Pangalawa, may reason na hindi talaga namin kayo pinuntahan. Akin na lang po yun. Pangatlo, hindi namin kayo pinuntahan kasi ang lahat ng inimbitahan ko, Nanay Marisa, is yung mga pamilya na hindi pa natin nabigyan ng ayuda. Ang sinigurado ko sila punta doon na walang mga ayuda kasi total ikaw, nabigyan naman ng bahay, may ayuda ka naman sa akin palagi, nabibigyan ka naman ng cash palagi, nabibigyan naman ng pagkain palagi. Kayo yung mga iba dyan na hindi pa natin nabigyan, yun ang pinaubaya natin at inibitahan para naman makakain din. Ganun po yun. Hintayin mo ka ako yung... Ay pang-apat, bago ang pamaskong handog, naghatid ako sa inyo ng mga pamasko na. Kumbaga, yung mga pamasko na nangyari doon, yung pamasko nyo, nauna na. Oh, nauna na. Dubli-dubli na. Nabigyan ko na kayong pamasko. And then, doon sa pamasko ko, pupunta pa rin kayo. Ipaubaya na lang natin sa iba para lahat mabigyan. Ganon po yun ha. Hindi sa hindi namin kayo o ayaw namin kayo, may mga rason po yun kung bakit hindi namin kayo inibintahan. O katulad ngayon, nandito ako muli kasi meron akong dalang grocery at bigas. Bukod pa yan, mayroong nagpaabot sa inyo na pamasko ulit. Hindi ako naman ko. Oo. Kasi harin po na yung asawa ko. Ito po ay galing kay Ma'am Carol E. Dizon and Friends from Pasadena, California, USA. Nagpaabot po ito ng 114,798 something. And then, iba't ibang recipient. Yung iba na hatid na natin. And then ngayon, kay Nanay Marisa. Para yan sa inyong dalawa. O buksan nyo po, Nanay Marisa. Para makita kung magkano. Baka tayo ay magkamali, ma-error. So para sure. Ano? O ayan. O sige, ibalik nyo po dyan. Huwag nyo po ilagay kay Tatay Junior. Kasi hindi na mamahawakan ni Tatay Junior. Mawala pa yan. Mamaya mapunta pa sa apoy. Itago nyo kasi ipambili nyo ng ibang pangangailangan. So ayan po, Ma'am Carol and Friends, Ma'am Carol E. Dizon and Friends, na ibigay ko na po ang para kay Tatay Junior and Nanay Marisa. No? Salamat po sa interesar namin. Dahil hindi na ako namasko, binabantayan ko lagi yung asawa kong lalumpo na ngayon. Hindi ko kasi gustong iwanan. Dadalawa kaming asawa ko. Dalawang araw lang ang mga apo ko nandito. Ngayon, kaya pasalamat ako sa Diyos na binigyan kami ng in-person. Dalawa kami mag-asawa kung paano mabuhay yung asawa ko. Kaya, yun lang. Kaya, gusto ko sana mamasko. Kaya lang, ayaw kong iwanan yan. Yung asawa ko nalumpo na. Tama. Eh, wag niyong iwanan. Walang ibang magsama sa dulo ng walang hanggan, sa kamatayan, kayong mag-asawa. Kasi alam niyo po, Nanay Marisa,
no? Alam ko may edad na kayo sa akin, alam kong anak yun na ako or apo isa. Pero hayaan niyo po ako magsabi sa inyo. Yung kaalaman ko ay sasabihin ko po sa inyo. Alam niyo po, Nanay Marisa, sa mag-asawa, kahit sabihin mong 10 ang anak, darating at darating ang araw, yung mga anak mo magkakaroon ng mga asawa at pamilya yan, lalayo at lilipad yan sa iba't ibang lugar. Once na nagkaroon na ng pamilya yan, unti-unti, hindi naman na nakalimutan. Hindi naman ibig sabihin na nakalimutan ang mga magulang niya. Kailang darating ang panahon na lalayo at darating ang panahon na talagang kayo na lang ang magdadamayan na mag-asawa. Kahit sabihin mong 20 ang anak mo, pero darating ang panahon na talagang may sariling pamilya yan. Iisipin ng mga anak mo yung sarili din niyang pamilya. May isip man kayo, o may pera man sila, o naghanap buhay man sila, ang iisipin nila, priority pa rin yung sarili ng pamilya. Kasi minsan mayroon man silang income pero sapat kulang pa ipakain din sa kanilang mga anak-anak. Kaya minsan, ang nangyayari, ang nakakalimutan minsan, yung magulang na lang talaga. Realidad yan mga kabayan. Realidad talaga yan. Kaya sa ganitong pagkakataon, no, hindi mo maasahan yung mga anak mo na sinabi ko kanina na 10 o 20, darating ang mga pagkakataon ng panahon na akala mo pagdating ng panahon na meron kang 10 anak o 20 anak na aakay sa'yo na maghuhugas sa puwet mo, maghuhugas diyan sa patintin mo o sa pukayla mo, lahat-lahat, hindi pala. Pasalamat lang po kayo habang ganyan si Tatay Junior, kayo ay malakas pa. Kasi nga, lagi kong sinasabi sa'yo, paano pala, pag ikaw si Tatay Junior, siya si Nanay Marisa, din pangdidirihan ka niya, and then hayaan ka lang niya, pabayaan ka niya, anong mararamdaman mo ngayon? Siyempre, Siyempre, masakit din sa'yo. masakit. Oh, kaya lang. alagaan na lang kahit mahirap, kahit mabaho, kahit napagod ka na, wala kang choice. Ikaw talagang haharap niyan kasi walang iba. Yung mga anak mo, maaawa na lang sila, makaramdam na lang sila ng pagmamahal at maaawa na lang sila, makaramdam sila niyan pag wala ng buhay yung kanilang mga magulang. Ganun na lang, iiyak na lang, naaawa, ganun na lang talaga realidad. Kaya hayaan mo na, sakripisyo na lang. Ha? Kasi ako naman dito, sakripisyo ko din magbigay ng ayuda kung anong kaya ko. Tulad ngayon, nabigyan ng ayuda, ito, grocery at bigas, at meron naman ding cash. Ang cash, dukot-dukotin yan kapag wala ng maulam, bili ng ulam, pakainin niyo po si Tatay Junior. Hindi, tapos na O, kasi ako, Nanay Marisa, palangkahin ko po kayo, ang buhay ko, hindi lang iisang lugar ang pinupuntahan ko. Lalo na ngayon, tapos na ang pamaskong handog, ako'y iikot, lalayo. Pagkatapos dito, nandun ako sa Amerika, nandun ako sa Canada, nandun ako sa Iraq, nandun ako. Kaya malungkot. Malayo. Habang nandito ako, kaya kong magbigay, kaya kong magsuporta. Pero pag wala, pasensya. Pag nandito, tanggapin. Kaya kailangan, bigayan lang. Marunong tayo mag-giveaway. Kasi marami pang nagugutom. Hindi lang isang pamilya, 2, 3, kundi marami pang iba. Oh. Diba? So, ayan po mga kabayan. Okay? So, nandito na si Nanay Marisa. Nabigay ko na po. And then, si Takuri kasi at saka si Edmar, meron din pong biyaya. No? Na dapat nung nakaraan to, bago magpasko. Kailang wala sila. Saan kayo nagpunta, Edmar? Sa? Sa Balibago. Tapos, kailan kayo nauwi? Kahapon. O tamang-tama, buti na lang. Hindi ko binigay ni Nanay Marisa o dito sa naiwan. Siyempre, kung sino yung nandyan, ako mismo mag-aabot para walang away, walang sumbatan, no? Walang nawala, walang magagalit. Kung nandyan, ibigay ko. Kung wala, ako di, saka na lang. Kung wala, ako di, sabihin ko sa sponsor na, wala yung recipient. Hindi ko pwedeng ibigay doon sa kapitbahay, hindi ko pwedeng ibigay doon sa kamag-anak. Gusto ko bigyan mismo yung recipient para walang away. Kasi danas ko na rin po mga kabayan. Iwanan ko dyan, 1,000. Pagdating doon sa recipient, bawasan na kalahati ang kinuha, 500 na lang. O kawawa naman. Diba? Kawawa naman. So, kaya lang, ang sabi kasi, ay hindi alam kung kailan babalik dito. Ang gatas na kasama sana doon sa request ng ating sponsor para sa anak ni Edmar at saka sa misis niya ay naiwan kasi hindi namin alam ngayon. Buti na lang yung cash ay dala ko. Yung gatas lang kasi nagpa-car wash ako nung nakaraan mga kabayan. Lahat ng gamit sa likod, sa pick-up natin ay binaba. Ang gatas hindi na naibalik. Pagbalik na lang namin dito sa sunod na araw, idaan namin yung gatas. Yung cash na lang.
ito ay galing kay Ma'am Lynn Jordan para kay Takore. O, ako na magbukas. Ito yung tag 250. Tag 250. Takore, ito. Ayan po mga kabayan. Galing kay Ma'am Lynn Jordan. Takore. Salamat ko. Pamasko. Okay. Pamasko. Tapos, takuri ulit. Ito naman ay dapat hati-hati sa mga kabayan, no? Ang sabi ko, buuhin ko na, no? Para lahat na sila ay pantay-pantay. Ayan, 1,000. 250 galing kay Ma'am Lynn Jordan. So, yung 1,000 galing ito kay Ate Jenny Cabilis ng Montreal, Canada. Yung ating mga very generous sponsor din po mga kabayan na talagang pioneer sponsor mula no hanggang ngayon ay patuloy sa pagmamahal sa mga kabayan natin. Next, ito kay Edmar. Galing din ito kay Ate Jenny Cabilis ng Montreal, Canada. Meron ding 1,000. Oh, 1,000. Tapos, yung gatas, para galing yan kay Ma'am Lynn Jordan, no, ay wala pa kasi to follow natin yan sa pagbalik natin. Tapos, yung 250 din na galing kay Ma'am Lynn Jordan na para kay Edmar ay nandito din. Kasama ka doon. Oh, yung 250 galing to kay Ma'am Lynn Jordan. Para Oh, tapos yung 1,000 galing kay Ate Jenny. Maraming salamat po sa binigay mo pera. Yung anak ni Tatay Junior, sabi sa akin, ikaw na lang mag-alaga, ayoko nang puntahan yung tatay ko. Ha? Bakit? Tapos yung anak niya, yung nandito sa baba, Oh. ayaw nilang alagayin yung matanda. Oh. Ako na lang yung mag-alaga. Oh, 'di ba? Sinabi niya. Kasasabi ko lang mga kabayan, pero ngayon hindi ko tinanong, nag-open mismo ang apo. O ayaw mag-alaga ng mga anak, so kayo na lang na apo ang mag-alaga. Oh, Salamat ate. Happy New Year at Christmas po. Thank you. walang anuman. Maraming salamat. Happy New Year. Okay, so at least hindi ko inaasahan mga kabay na madatnan ko sila ni Edmar saka sila. No, pero ang gatas ay to follow na lang bukas or sa susunod na araw, ihatid ko na lang. So nakakalungkot po mga kabayan. Kasasabi ko lang po talaga kung bakit ganyan dahil sa lawak ng experience ko. Minsan sinasabi na lang kahit anong mangyari, kahit ganun pa man sila, kahit anong mangyari, pamilya at pamilya at pamilya. Yes, totoo po kayo, pamilya. Hindi lahat ng pamilya, mga kabay, na karamay mo hanggat ikaw ay nabubuhay. May pamilya ng pamilya, pagdating ng panahon, naaayawan ka. Naayaw sa'yo. May nag-comment pa doon sa mga previously na mga videos nila. O ito mga kabayan na, sa nag-comment doon, ito. Hindi ko to sinagot nung nakaraan. Nabasa ko, nakita ng mga mata ko, no, narinig ko, nabasa ko, pinalampas ko yon. Pero ito ang kasagutan ngayon sa tanong nyo. Ulitin ko, memorize ko po mga kabayan, o kahit kalkalin ko, nandoon pa rin yung komento nyo. Hindi ko na alam kung sino yon. Ang comment doon, hayaan mo na silang ganyan, darating at darating panahon, kahit anong mangyari, pamilya yan. Nasaan ngayon yung comment nyo? Anong meaning doon sa salitang pagdating ng panahon, hayaan mo lang sila. Kasi pagdating ng panahon, pamilya at pamilya, walang ibang takbong pamilya. Nasaan ngayon yung komento nyo? Meron ba? Di ba po? Meron po ba? Nasaan ang pamilya na sinasabi nyo na pamilya, karamay pagdating ng panahon? Nasaan po? Ano ngayon? Pero dapat ito ang sasagot ko. Kasi nga, sabi ko, marami na akong karanasan sa mga ganyan. Ngayon, hindi na ako nagsabi. At least, narinig natin lahat na nanggagaling sa bibig ng apo. Hindi na nanggagaling sa bibig ko. Baka mamaya, ano pa ang magiging opinion nyo o ano pa ang magiging sagot nyo. Pinipilit ko. So at least, hindi nanggagaling sa bibig ko. Galing po sa apo. At yan ang nagiging feedback sa mga anak ni Tatay Junior and Nanay Marisa. Diba? So hindi na daw pupuntahan, walang gustong mag-alaga, walang gustong pumunta, walang gustong mag-alaga, wala tayong magagawa. So si Edmar, kahit anong mangyayari, ay alagaan nyo. Kahit anong mangyayari, alagaan ko yung dalawang matanda. Oh, yan ang ano. Narinig ko na kasi yung salita ng mga anak niya. Oh, kahit anong mangyari, alagaan ng apo,
No, may makain sila o wala. Masipag naman to eh. Marunong naman to magbakay ng mga may bibigat na mga puso dyan. No? At siya mag-aalaga sa dulo ng walang hanggan. Kung ako naman nandito ako mga kabayan, sa abot ang aking makakaya, ay dadaan-daan ako. Pila naman magagawa ko. 'Di ba? So, ayan po mga kabayan. At least hindi galing. So, Nanay Marisa, may dala kaming bisita ngayon. Tatay Junior, may dala kaming bisita ngayon. Si Nanay Miling, na taga dito lang naman. Si Nanay Nida, at saka si Mami D, si Nanay Fi, kilala nyo naman. So, sinama namin dito, no, para kahit papaano ay mapasyalan at masaksihan din nila yung kung ano kaganda dito yung lugar nyo. So, Nanay Miling, Nanay Nids and Mami D, ito yung bahay din. Isa sila sa nabigyan ng bahay ng ating mga sponsors. So, ayan. So, ayan, nakapasyal sila. Masaya ka ba sa mga bisita natin, Nanay Marisa? Kilala mo? Masaya sa mayroong dumalaw sa amin. Opo. Pero kung wala nang dumalaw, parang malungkot kami. Malungkot. Hindi kami makakatulog na araw-gabi. Parang lumipang na ako. Kung nakaano na ako sa ano. Oo, kaya pasalamat ako, Diyos, na parang masaya ang puso. Hindi ako makakatulog dahil yung tatay, sabi, mamamatay na ako, hindi na ako madatnan ng bunso. Kaya yung lang hinihintay na para mamamatay na raw siya. Hinahantay na lang ng tatay niya na makadalaw sana. Oo. O, bakit hindi daw makadalaw? Anong rason? Ewan ko, yung asawa ng Tagalog kasi nanunukso sa kanya. Dadalawa sila, bakit hindi pa siya mabait? Oh. So, Nanay Miling, anong mensahe mo kay Nanay Marisa at Tatay Junior? Kung nagpapasalamat ako lang, ay nalaga mo si Ikakamay, ay hindi o bapa. Nakasakari. Oh, ang nakakal. Amo kalimutan dakan sa tagasapang. Di isang lugar ko. Amo kal isa lang lugar natin, hindi mo ba alam? Taga dito din yan. Medyo malabo naman. Sa bagay. Ilapit yung mata. Ilapit, Sa bagay. ilapit. O ano? Yan, kung nakikita. Titigan. Kung siya nakikita ko siya, tinatawagan ko din sa may tindahan. Kaka, sabi niya yung isa, yung anak na, mag-ano siya lang, apo ka mo. Apo, kakamu, kalangaw. Ako anak ko yawa. Oo, anak mo kakalangaw. O, ano, Nanay Nida. Maraming salamat, Panginoon, na sana po ay abama pa po ang kanyang dagdagin pa po yung lakas niya kahit tumatay na sa upuan. Balita ko sa inyo, Panginoon, na sana po palakasin niyo pa po siya para makatulong siya ng misis niya. Kayo po, dahil matanda na po sila, Panginoon, gabayin mo po sila para maabot pa nila yung susunod ng taon. God bless po, nanay, tatay, God bless. Tatay Junior, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Tapos sa Panginoon. Lagi po kayong magdadasal sa Panginoon para ang lakas at gumabay ang Panginoon sa iyong dalawang mag-asawa kahit itapong kayo ng mga pamilya ninyo, ang Panginoon at hindi ninyo bibitawan ang kanyang puso sa Kanya. Para ang lakas, dagdagin niya. Nanay, Tatay Junior, maraming salamat po. Nanay Ni, ay Mami D. Ang masasabi ko po, mga kababayan, kawawa nga po. Wala na po silang masabi. Lahat po kaming mga aita. Itong mga bata, kahit bata pa sila, naisip nilang ganun ang trabaho nila. Yan, nakita nilang sulok-sulok po ng mga bundok. Talagang may nahihirapan na po. Siyempre po, matanda na sila. Pero nung lakas din nila, ganun din po sila nagtatrabaho rin sa bukid. Kaya ito po, buti na lang po, mga kababayan, natuklasan po niya yung ganitong kalagayan ng matandang aita. Kaya nagpapasalamat din po kami. Lalo na ako, nagpapasalamat din ako. Kahit hindi ko kaano-ano, itinuri ko pong galing sa puso ko.
mga kababayan. Kaya pag kung wala sila, talagang malungkot po ako. Bago sa sariwa, akala mo mga bulaklak kami. Pag wala po sila, lantang-lanta. Pero pag nandyan na po sila, sumariwa ang lahat ng daon, pati bulaklak po. Kaya maraming salamat po sa tulong niya sa amin, pati itong ganitong kalagayan ng matanda, kinaawaan din niya dito. Yun po ang aking masasabi. Maraming salamat. Akala mo dumating po si Mama Mary sa lahat ng mga aita. Lahat ng mga aita, totoo po. Kaya maraming salamat din po sa inyo. Sa kanyang gabay, gumagabay sa kanila, sa team nila. Kayong mga sponsor, maraming salamat po. Wala na po akong masabi. Lahat pala po ng nasa ibang bansa, tumulong din po. At sa kanila po, ninyo ipinapadala. Yun po. Yan po, pagod po yung mga yan. Totoo po mga kababayan. Magkandara pa. Nagulat din ako. Aba, kung ako, hindi ko kaya itong kung saan-saan. Itong mga batang ito. Talagang bata pa po yung mga yan, mga kababayan. Kaya maraming salamat po. Gagabayan niyo po sila habang buhay na tumutulong sa sulok ng mundo. Yun po. Maraming salamat po sa inyong mga sponsor namin. At Merry Christmas, Happy New Year po. Sana magkita-kita pa po tayo sa susunod na Pasko. Yun po. Salamat din sa Panginoon na palaging pupunta sa amin si Ate Marisa. Pag mayroon akong kaunting pera, inaabutan ko siya. Pero kung wala. Naaawa ko sa dalawang mag-asawa. Minsan umiiyak ako na sabi ko kay Ate Marisa na wala pa akong pera. Manghingi ako kay Lord. Sabi kong ganun. Para makapagbigay ako sa kanya. Pero kung wala. Sabi ko sa kanya. Pero salamat sa Panginoon na napasal din namin dito. Palaging sinasabi ni Ate Marisa na may karamdaman ang mister ko. Nasunog ang mister ko. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi mo ate, inalagaan yung asawa mo. Sabi ko ganun sa kanya. Kaya salamat sa Panginoon na nandyan yung matanda, nandyan silang mag-asawa at pati apo nag-aalaga sa kanila. Pero salamat din sa mga gabay ng sponsor na mapagmahal din sa amin, mga sponsor na tumutulong. Salamat din sa Panginoon. Merry Christmas. Happy New Year. Dapat hindi tayo maging malungkot, no? Good vibes lang, pero talagang hindi pwede eh. Sabi ko nga, ang ating good vibes po mga kabay, nakadepende sa sitwasyon, nakadepende sa magiging panahon natin, nakadepende sa mapupuntahan natin, sa pamilya. So, hindi all the time na good vibes. So, sa mga ganitong pagkakataon mga kabayan, ay talagang mangyayari. Meron ding mga bad sides, no? May mga ganitong mga sitwasyon. Ganun pa man po mga kabayan, kahit anong pilit natin na always good vibes po, talagang lalabas yung totoong totoong kung ano ang nangyayari. So, pilit pa rin nating ibangon, no, na magiging masaya. No, pilit pa rin nating i-twist na magiging masaya. Kaya nandito ngayon ay hahandugan natin ng kanta bago tayo uuwi. Iba-anti mo. Ibabam. Ay, wag yan. Sige lang, okay lang po, Nay. Hayaan mo lang na yung Marisa. Bago sumapit ang Pasko, ipakumba. Ang liwakot. Naglalakal ka ulit. Bago sumapit ang Pasko, natutuwa ang mami ko. Bumibili ang mami ko ng mga pangregalo
para sa araw ng Pasko. Ito namang aking daddy, gumagawa ng Christmas tree. Sasabitan ko naman ng laruan at saka candy. Ito namang ilaw ng mga Christmas tree, lalong nagniningning pagsapit ng gabi. Bago sumapit ang Pasko, namimili ang nanay ko ng mga pangregalo para sa araw ng Pasko. Nakakabay kayo karunong. Ano pa ang kanta? Dali ka na. May payos ko. Sige, habang nag-iisip si Mami din ng kanta at saka Nanay Miling, banatan mo muna ang Abachukit! Banatan! Kanya masaya ti. Banatan mo muna habang nagkakanta. Mo, mag-isip ka. Apa Marisa? Banatan mo na. Kasi Yan o. Woo! Mga kababayan. Love me now and forever. Love me now, I'm but you can. Can you leave me, my darling? Love me now and forever. When you kiss me, my love, I love me straight me through. Bah, senyorli. Hindi, may kalingon niya. Go! Kumama na to. Tingnan mo to. Team song daw nila. Team song niya naman nang. Team song daw po nila. Sige. Love me now and forever. Love me now, I'm but you can. Can you leave me, my darling? Love me now and forever. When you kiss me, my love is really true. It can break away to me. I be loving you. Love me now and forever. Can you leave me, my darling? When you kiss me, my love, love me now and forever. Love me now and forever. Love me now, I'm but you can. Can you leave me, my darling? Love me now and forever. Let me kiss me, my love. My love is really true. This can break away to you. Love me now and forever. One more. Love me now. Now and forever. Maluto na yung sukit na yun. Love me now, I'm but you can. Then you leave me, my darling. Love me now and forever. Yay! Naluto din ang sukit sa katagalan. Masaya po ba kayo tayo na kinantahan po namin kayo? At sinayawan? Lapinding, alam niya na. Lapinding. Ano ka no? Hay. Lapinding pa daw, Nanay Marisa. Paano ba? Paano ang ano sa'yo ng lapinding?
Paano? O, yan daw, gayahin. Tatay. Ano? Panikit ko bitis. Abay na abay. Ila ko may O, lapinding, problema, mama. sabay-sabay tayo, lapinding. Nanay, habang nag-gitara, lapinding, nanay. Ila pindi. O, nanay. Mapabaldo niya. Mapabaldo niya kaya. Lapinding na lang. Ayan. Mapabaldo niya kaya. Meron mang mga Pero nung ating namin ka na. kalungkutan. Walang Meron mga mali yung kalungkutan sinali po eh. mga kabayan. Siyempre ay pinapasaya din namin. Pinipilit namin magiging masaya din si Tatay Junior kahit paano umiyak, ngumiti, tumawa dahil sa extraordinary na ginagawa natin sa kanila. Ganon talaga ang buhay mga kabayan. Hindi pwedeng malungkot na lang habang buhay. No? Uwi ka na? May malungkot, may masaya, may mahirap, may mayaman. Talagang ganon. No, hindi pwedeng pantay-pantay lahat ang bawat sitwasyon natin mga kabayan. No, talagang may iba't iba tayong sitwasyon na hinaharap sa hamon ng buhay natin araw-araw mga kabayan. May malungkot, may masaya, kahit nga mayayaman mga kabayan, may kalungkutan din. Meron na ba ding mahirap na punong-puno din ng kasiyahan. So hindi talaga pwedeng perfect o maging perfecto yung ating buhay. Meron talaga at merong apan yan. Okay, so maraming salamat at dito na kami, Nanay Marisa, Tatay Junior na. Kumain, magpalakas. Okay. Ate, picture kasama mo, Maria. Diyan dito. Nanay, tatay, babay na sa'yo. Midi. Namasyal sa iyo. Kami sana pagbalik namin, madadalo ko kayo. O tatay, nanay, salamat sa iyo. Kami ngayon ay tinatanggap niyo kami. Salamat sa iyo sa pagdating. Kami, tatay, kung hindi si Glory Aquino ay umaagat sa amin. Lumalaw sa iyo, tatay, lagi kang nagdadasal sa Panginoon. Salamat, Bandilya. Wow, nakasinangako mo ba pa? Pasyal kami ulit tayo. Nagpaalabili na. Bye-bye tayo, bye-bye. Kita bye-bye. Bye-bye. Papa, magano kayo dyan, no? Magano. Luto kayo. Linisin ka natin, palinis ka ganyan. Edman, merong ano dyan, tawag nito, Sa pagbisita. Salamat sa paglalakad na ingat lang sa mga anak. Sana magpunta sila ulit dito dumalaw. Kasi hindi ko alam kung mabubuhay pa yung tatay. O kaya yung anak ko niya, inaalagaan yung tatay. Ayaw ko kung mabuhay pa hanggang Pasko. Talsa ko lang wala. Hindi naman. Pasyal. Salamat Panginoon sa mga anak ko. Saka yung mga bisita. Nandito sila. Kaya medyo masaya ako. Dinalaw kami na mga anak. Yun. Paalam na. Apa tinag? Yun. Sa mga Bisita. sana baguhin mong isip mo. Asawa ko, ako lang ang nag-alaga sa'yo kahit nagtatain na yung damit ko.
inaalagaan kita pa rin. Salamat. Ay. Tapos, may sardinas. Sige po tayo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.